Maayong gabi sa tanan. I hope that our heart is ready to hear another lesson about the Baptist distinctive. So this is still sa atong discipleship mga kaigsunan, and this is lesson number 5 sa atong Baptist distinctive, and the title of this is Individual Soul Liberty. Nanata sa letter I, Bapti. Nanata sa Bapti. Unsa tong letter B? Biblical authority. Unsa ang letter A? Autonomy of the local church. So dapat kay baw ka ana mga kaigsunan. Unsa ang letter T? Two ordinances. Church ordinances. So natay baptism and Lord's Supper. Mao na atong gisgutan last Wednesday. And tonight we are going to talk about individual soul liberty. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand. This is very important lesson for us to learn. I pray, dear God, that you will help each and everyone, Lord, to learn about our soul liberty as a Baptist, O God, nga nahimong bearer sa imuhang ibanghilyo nga ipasabwag ngadto sa mga katawhan nga nanginahanglan niini. And I pray, dear God, that you will please bless us with your message tonight. Allow us, O God, to be equipped. Kay importante kaayo nga nakahibaw pud mi sa among kagawasan, isip imong mga anak, isip imong alagad. And I pray, dear God, that you will help us also the boundaries of our liberty nga dili namo maabusaran. Salamat, Lord, and please use me, empower me tonight. Use me, O God, for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Open your Bible to the book of 2 Corinthians chapter 3, verse number 17. 2 Corinthians 3:17. Dungan na itong basa. Just remain seated. Dungan na itong basa. The Bible says, "Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Remember that before you got saved, you don't have the Holy Spirit of God. So kay wala pa man kay balang espiritu sa Ginoo, naagyod kay kagawasan bisag unsay gusto nimong buhaton with no boundaries. So ang liberty mga kaigsunan, whether you are an unbelieving person or believer, naagyod kay kagawasan. Alright? Mabitaw na ang mga tao nagpabilin sa ilang hunahuna, naatay kagawasan, unsay atong tuhuan. Correct na, di ta mo reklamo ana mga kaigsunan. And ingon sa Bible, diri sa atong text, sa dihang naana ang Espiritu sa Dios, nadugangan ang atong liberty. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, now the Lord is that Spirit. Unsa may pasabot anang Spirit? The seal sa atong kaluwasan. Gipapuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang balaang Espiritu sa Dios, naghatag natog freedom, kagawasan sa pagkailawom sa gahom sa sala. Kaysa dihang wala pa ta nakadawat sa balang espiritu, mga igsuon, na kwanta na ilawom ta sa pagmando sa sala. So whether you like it or not, free sad ka magpakasala. You have the freedom to commit sin. Mao bitaw na sa dihang unbeliever pa ta, wag gyud magbuot nato unsa ta. Ay pa minaw mo? No? Ug unsay isulob nimo, wa gyud magbuot nimo, ay kog buti mo ni akong style. Pero sa dihang naluwas na ta, naanay balang espiritu nga mo-guide nato, naanatay liberty sa pagkontrol sa sala sa atong kinabuhi. Nakagawas na ta diha. Are you listening? But still, God gave you liberty to choose. O na itong isgutan karon. So according sa Bible diri mga kaigsunan, basta imo ning hinumduman, kung diin ang balang espiritu, where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Dili pasabot nga anak na ka sa Ginoo, robot na ka sa Ginoo. Wala ka gihimong robot sa Ginoo. Mao ni imong hinumduman. Baptists believe that God grants free will to every person, allowing them to choose whether to believe. Wala ka pugni sa Ginoo unsa imong tuhuan, but you need to be careful kinsa imong gibiliban. Kinsa imong gituhuan. So gitagaan ta sa Ginoo og free will. Mao na ang atong kinabuhi karon. Wala ta dili pasabot mga igsoon kapuya aning makristohanon di etano kay kalambutan na ta sa Ginoo ba naa na siya nay magbuot sa atong kinabuhi time pa. Tinuod na siya nga dili pod tinuod. Tinuod na siya nga mugiya siya. Tinuod na siya nga naay pulong nga gihatag sa Ginoo to guide us how to live our life. But dili tinuod nga di nakaka-choose. Naa kay freedom to choose. Mauna ang pagkatinuod sa atong Kristohanon. So kita mga Baptist, di believe ta, nga wala ta gihimong puppet sa Ginoo nga di na ta ka-choose, muratag kanang trabahante ba, nga ganahan ka mo pahuway, kung pahuway maka, giswelduhan maka, ganang anak bitaw. Diha, wa kay freedom to do what you want. Pero sa atong pagka-Kristohanon, we have all the freedom to choose what we want to do. Nalipay na mo. Oh, di ba dili boring ang Kristohano kinabuhi? Mahinay ka, sa ito pa, pastor, natay freedom nga mo sayaw. Nakay freedom mo sayaw. Pero ay kung pangutan na sakto ba na? Yaminay na sa Kristohano, mo ba di ay? O pinalitay freedom, mo inom og kulafo. O di na kay freedom mo inom og kulafo. Pero mahutan na kagsakto ba na? Sayop na. But you have the freedom. Pasabot mga kaigsunan, kung gitang tangan ta sa Ginoo freedom to choose what we want to do in our life, when you commit sin, you will die. You have no freedom. Mura magtrabaho ba? Nisumpa ka sa balaod sa kumpanya. Wa man kay freedom to do that. Football ka. Nakasabot mo? Wa kay freedom to do that. Ngano imo nang gibuhat? Bawal na sa atong kumpanya. O di football ka. Lisan kag lain. Mo na way freedom. Pero sa atong Christian life, kamantay mo, kapila na mo nagpakasala, pero buhi gihapon mo. Because you have the freedom to choose. But, again, remember, right is always right and wrong is always wrong. Dili pasabot mga kaigsunan nga ang usa ka sayop nga buhat, daghan mo, nagkasinabot mo, naman tay freedom mo niya itong buhaton, nag-meeting pa mo, o yan, nagsabot mo, ang sala, inyong gipili o buhat. Wa gyud na siya nasakto. Sayop gyud na siya, but you have the freedom to do that. Meaning, sa dihang nabuhat na nimo, di ka patyon diretso sa Ginoo. Kaysa may naghatag nimo freedom to choose what you want to do. But it doesn't make the wrong right because of that freedom. Muna ningon ang Ginoo mga igsoon, do not abuse your liberty. Diba? Kaya kung abusaran na nimo imong liberty, mapanos na. Ampingan yun na nimo imong liberty. Kung sa gatas pa na nga liberty, inig-abli nimo, refrigerate. Kung pasagdan na nimo gasa, mapanos na imong liberty. Manimaho na imong liberty. Bis na kay kagawasan, manimaho na inuho ka. Amen? So, 3 things in this individual soul liberty. Number 1, freedom to choose. You have the freedom to choose. Every individual believer and unbeliever, sukad pa sa una ni, nga wa pa tanaluwas, possesses the God-given privilege of free will, having the liberty to choose what to believe. Fairly given to everybody. Sa dihang wa pa tanaluwas, wa gyud tagi kana manipulate sa Ginoo nga ako'y tuhui. Wala oy. Di ba? Somebody nagtudlo nimo sa pulong sa Ginoo, wala ka gipugos. Wala ka gitiunag espada or pistola or
kanang gihadlok ka granada o bomba mga kaigsunan, di kamdawas Ginoo pabuthan ka. Wala ka gihadlok. Gitudluan ra ka. Unya nilihok ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, and then ang resulta sa imong pagtuo, gidawat nimo si Kristo. So ang resulta sa imong pagdawat ni Kristo, gitagaan na ka sa Ginoo sa balang espiritu, and now you have the privilege, you have the freedom to understand the Word of God so that you could live with the Word of God in this world, guided by the Holy Spirit. So nausab na ang imong kinabuhi. But still, you have the freedom to choose what to do. Wala ginagitangtang sa Ginoo mga kaigsunan. So please open your Bible to the book of John chapter 3. John chapter 3, tanawag giunsa ta pagpapili sa Ginoo. Sa dihang wa pa ta naluwas, gipapili na tadaan. John chapter 3 verse number 36. Ingon sa Bible mga kaigsunan, He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So naan ang pagpili, sukad pangawa pa tanaluwas. Pero you need to understand, every choices you make, sa tanang butang nga imong pilion sa imong kinabuhi, naagyod na siya'y resulta. When you choose something, one day, mo resulta na siya. So muna ningon din sa Bible, mga igsoon, unsa imong gipili na ang resulta. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Di sa kitag kinabuhi. Unsa na niya? The wrath of God. Naa niya. So sukad pa sa atong pagka-unbeliever, naa na diha ang freedom to choose. Whether imo bang tuhuan si Kristo or di nimo tuhuan si Kristo. Imo na na. Gi-offer man na sa Ginoo. Alright? Deuteronomy. Tanawa diri sa Deuteronomy. Sugod pa sa Old Testament ha? Deuteronomy chapter 30, 19 to 20. Tanawag unsa kanindot mga kaigsunan ang gipapili sa Ginoo unya unsa iyang tambag sa mga tawo nga iyang gipapili. 19 to 20. The Bible says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Na diha, giset. Pili ka. Kung sa'yo mo gusto, life or death. Blessing and cursing. Therefore, ingon siya, choose life, that both thou and thy seed may live. Naa ang gipapili sa Ginoo. Pero mutambag siya. Gipapili tika unsay mo gusto, life or death, blessing or cursing. Pero ningon siya, kung ako imong sundon, choose life. Para ikaw ug ang imong kaliwatan mabuhi. Praise the Lord. In verse number 20, unsay resulta? That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Yung yun ka, humti labot ani. Tayo pa ha. Di ba sadang naluwas ka, you are under the commonwealth of Israel? You are blessed with Abraham. O na-mention na itong amahan. Number 1 pag yun. Kay wa may Isaac kung may Abraham. Lalimad ka na mga kaigsunan, unsa ta ka blessed? Kung pilion nato ang Ginoo, and praise the Lord. Niabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga gipili nato ang Ginoo over religion. Gipili nato si Kristo, gidawat nato sa atong kasing-kasing, and so therefore nakaangkon ta sa kinabuhi. Ang ato na lang mga kaigsunan kulang is to obey His voice. To love the Lord. Walay kuwang nato, daghang kitag kuwang dito sugod sa ibabaw, love the Lord thy God. Obey His voice.
Kaya basta love ni mong Ginoo, tumanon man nimo siya. Lisod kaya ni musulti ka, I love you, Lord. Pero di ko tuman, Lord. Lisod kayo na, oy. Di ba? O kamo mga asawa, kapila na mo ningon sa inyong bana, I love you. Pero di ka matuman. Ha? Naitabo ba na? Nga di mo mutuman? Ang inyong bana mo inyong patumanon? Muna, nana ko'y nadunggan ni noon, ang bana, nagnambag siya sa kanang mga kabanahan. Ana na siya. Kamong mga bana, ayaw mong sugot nga manduan mo sa inyong asawa. Ayaw mong sugot nga manduan mo sa inyong asawa. Nga naman, kasayo na nang manghugas, kasayo na nang manilhig, kasayo na nang manglaba, kasayo na nang maghuwat pa mo manduan. Pagkasakitang mamanduan tag makasabaan. Abig isog. Mao dito ay na mo paghuwat manduan. Kay diretsuan na lang. Paita po doy. Di na mao ha. Biblical ang ato kinabuhi. Dapat biblical. Let's obey the Lord because we love the Lord. Are you listening? O dili pasabot, love man namo ang mga asawa, so mo-obey mi sa mga asawa. Nasayop na ang system. Again ha, if you do not follow the system, you cannot find the result nga imong gi-expect sa system. Unya ang system sa Ginoo, perfect man. Di ba? Kung sa mga networking company, dili nimo tumanon ang system, bisag imperfect na baga kaigsunan. Pero at least, kung tumanon nimo ang system, mugawas yun ang imong expectation sa system. So, ni-promise sila, mao nimong income on every day, mao nimong income on every month, mao nimong income on every year. Tinuod na kung tumanon nimo ang system. Pero kung imo lang gitan na, wow, madato na ko, niyawa ka ng himo sa system. Muna ka, bakakon ang kumpanya, dili. Wala ka nituman sa system. The same thing diri sa Bible. God's system is perfect. Sa family, God's system is perfect. Husband is the head of the wife. Pero wag yun ng Bible, wife is the neck of the head. Wala. Kaya kay mga babae, isugon kaayo. O sige, ikaw ang head. Pero hinumdami, ako ang liog. So kung dili mo sugot ang liog nga mulingi si head, patay si head. Agoy kalisod. Mo nasakit kay kinabuhi sa pamilya kung ang asawa maoy liog. Hinumduman ninyo mga kaigsunan, pag ang bana mo'y head, apil lang liog. Kay ang liog maoy ka ng kuptanan ba? Maoy punuan sa head. Punuan ka na. Lalimad ka na. Sige, ikay head, pero ako'y punuan mo. Naunsa ka diha? Wala na. Apil na mga kaigsunan. O, nasabtan ninyo? Muna kung ang Ginoo mo'y atong giila, nga gipili na to siya, kung nituman lang yun niya, kay nahigugma niya mga kaigsunan, ang resulta, nagpabilin ka. Kaklaro na ni cleave na ka. Oh, cleave unto Him. Kay nga naman, nga nung di makamupabilin, siya man imong kinabuhi. Yes, na kay freedom to choose. But God said, if you want to choose life, if you want to choose victory in life, make me your life. So, unsa may sabto na to sa pulong sa Ginoo? He is offering His life to you. That if you want God to be your life, then naa na ang libro. Naa na ang Biblia. Gihatag na sa Ginoo nato. So, we need to love the Bible. We need to obey what the Bible says. And, ang resulta na, magpabilin ta sa baruganan sa Biblia. Amen? Then the Lord will bless us. Length of days, you will dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham. Na panalangin mga kaigsunan. Amen? Choose life. Choose life.
Mao na ang life nara sa Ginoo mga kaigsunan. Yet you have the freedom to choose. Pero gitudloan ta sa Ginoo what to choose. So kung disobey ka, you will get the opposite of this. Opposite sad. Kay opposite man na si Satanas, anti-Christ ko na siya. So if you choose the devil, so disregard mo ang Bible, to akas kalibutan, nagkataon, baliktad po na. Number 2, personal accountability. Sa imong gipangpili, sa imong kinabuhi, you are accountable. So, do naatay individual soul liberty, mga kaigsunan, pero kung abusaran nimo imong liberty, manubag ka sa naghatag sa maong liberty. So, every person is individually responsible to God and will be judged according to the beliefs and practices he or she freely chooses. Hinumdumi na. Mao na di ka kaabusar mga kaigsunan sa imong kagawasan. Di gud pwede mag-abusar ka. In Romans chapter 14, atong i-learn unsay gisulti sa Romans mga kaigsunan, chapter 14, verses 5 to 12. Atong i-digest unsay gisulti sa Bible. Ingon sa Bible mga kaigsunan, one man estimate one day above another. Another estimate every day alike. So, asa may problema, ana? Asa sayop, ana? Kanang tao nga naa siya gipalabaw sa usa ka semana, na usa ka adlaw, ana, labaw gina siya kaysa ubang adlaw. Or, ang kaning tao nga niyon siya, matag adlaw sa usa ka semana, parihara. O asa may saktuan na nila? O, atong basahon, dayon ang Bible. Let every man be fully persuaded in his own mind. Dili na contest. So kung mayon ang usa, sa semana, nagi-adlaw dihang importante kayo, kanang Domingo. Kisa may reklamo na. Ningon po din ang usa, sa akong baruganan, matag-adlaw, importante gyud nga hinumduman natong Ginoo. Asa may sayop anak nila? Wala. So kung mao na gituhan na ni usa, pasag di na sila. Di ba? Kay ang value nila sa matag adlaw, posible man naglahi, pero ila man na. Diha man sila na persuade. So let them. Verse number 6. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. And he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. So nga nung lalison man nato nga para man sa Ginoo tanan ilang gibuhat. Pero ang gipasabot sa Ginoo ani gyud mga kaigsunan, dili gyud masipyat ang imong kinabuhi if you are going to do it for the Lord and guided by the Lord. Dili ta pwede nga kung unsay guidance sa Ginoo sa usa ka tawo, atong i-contest sa guidance sa Ginoo sa usa ka tawo. Dili na to pwede na i-contest mga kaigsunan. In verse number 7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Para asa man ni tanan. Ingon sa verse number 8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Mo na importante. Yes, you have the freedom, mga kaigsunan, but always remember, whatever you do, you are doing it to the Lord. Kasabot mo? Do na ay consequence kung bati ang imong gipili because you are doing it unto the Lord. Ugwa siya na lipay. Sa dihang gibuhat nimo ang usa ka butang, you are doing it unto the Lord because we are God's children. So sa dihang nitumad ka sa iyang pulong, you are doing it to the Lord and siya nalipay. And that is why you are blessed.
Mao na tungod aning atong individual soul liberty, makita na to ang mga Kristiyano dili pareha og status kinabuhi. Because of what they have chosen. Diba? Kay whether you like it or not, mga kaigsunan, everything that we do, we are doing it to the Lord. Because we are not doing it to ourselves. That's what the Bible says. Muna careful kay ta sa atong pilion sa atong kinabuhi. Careful kay ta. Muna tanan natong desisyon sa atong kinabuhi na agyud na ibugti. Muna pataka na kag desider. Unya, wa nimo gisiguro kung kabubuton ba na sa Ginoo. Gibuhat na nimo sa Ginoo, bisag dili niya kabubuton. Nasakitan siya. Unsaon kaniya? Di pitulong kaniya. Muna nahitabo mga kaigsunan, verse number 9. For to this end, Christ both died and rose and revived, that He might be Lord both of the dead and the living. Bisan pa ang yawa nakaangkon sa kalag atong mga dili luwas, Ginoo gihapoy tagiana. Amen. Bisan si Satanas ang iyang Lord, ang Ginoo gihapon. Wa lang niya giila. Pero sa musugod siyang sadi, ang Ginoo gihapoy gabuhat niya. Muna ang Ginoo siya Lord sa tanan. Muna gitagaan niya pantay-pantay nga freedom to choose mga igsoon. In verse number 10, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Ayaw na lang naghukmi kay mo atubang naghukom nga tos Ginoo niya mo panghukman una-una diha. Inyong pataka lang kaghukom ana pag-abot dito ikaw na ito imo nahukman og bati. Di ba? So sa may gitudlo sa Ginoo diri. Kaniya tong individual soul liberty. Wala nang gihatag sa Ginoo nato para manghinukmanay ta. Naganitay kagawasan. So mag-iyahay ta mga kaigsunan og paduol sa Ginoo, mag-iyahay tag sunod unsay gisulti sa Ginoo, kay tanan natong gibuhat para sa Ginoo. Ayaw na lang kuan niya, Brad, ikaw sayop na imo, Brad. Ikaw, Brad, ikaw hinawayon kay ka ba? Unsay nitabo sa imo pagkahinawayon, wala ka kabantay. Labaw ka nang hinawayon, ay kanang salawayon. Labaw ka na nga nagdaghan na kay sayop sa imong kinabuhi. Verse 11, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Mao na imong hinumduman. So sa may pasabot sa Ginoo ani sa atong personal accountability, be responsible. Be responsible kay ikaw may manubag sa imong kaugalingon. Naa kay pastor, gihatag sa Ginoo nimo, kung dili ta mo tudluan og tarong, manubag pug ko sa Ginoo kay ako nang responsibilidad nga tudluan mo. Pero sa grasya sa Ginoo mga kaigsunan, wa man koy gipugnan ninyo. Gitudlo man ako ninyo og unsay akong nakatunan sa pulong sa Ginoo, unsay iya ipatudlo sa inyo ha, ako magitudlo ninyo. Amen? Mga igo ng mga igo. Kitang tanan, puros man na ay iganan. Pero bisan makaigo sa ako ang personal mga igsoon, iwalig yun na ako gihapon, nga naman, I needed it. Kitang tanan, kinahanglan yun ta badlongon. Kitang tanan, kinahanglan maminaw yun ta sa pagbadlong sa Ginoo. Kay kung dili na nato i-accept sa atong kinabuhi ang pagbadlong sa Ginoo, we cannot grow. That will be the end of our growth. And if we are not grow as a Christian, mga kaigsunan, we are the target of the devil to destroy. Kay open naman ka for destruction. Mauna nga, kinahanglan magpadayon gyud ta og tuon, magpadayon ta og kanang tuman para mupadayon sad ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pagkanindot naman lang mga igsoon, nga sa dihang mo atubang nata sa judgment seat of Christ, we can receive the crown. Amen? Tungod kay sa imong pagkinabuhi, tanang gibuhat nimo para man sa Ginoo, nadawat niya og wala na sunog.
Muna bantayan na ito diri. Because everything that we do, testingan na sa Ginoo sa judgment seat. Nasabtan na to? Because we are doing it to the Lord. Di ka pwede mo ingon nga part sa imong kinabuhi, kani Lord, di na para imo ha, ayaw na hukme. Ako ni. Wala, oy. You are going to be judged whether good or bad. Testingan na sa Ginoo imong mga binuhatan because everything that we do here, we are doing it to the Lord. Muna, dili ka pwede mo choose nga, kani para sa Ginoo ni, kani di ni para sa Ginoo. Wala, gibuhat yun mo tanan. Nanaway ka, para sa Ginoo na. Nangaway ka, para sa Ginoo na. Namakak ka, para sa Ginoo na. Dahil nalimat ka, kasakit, anak. Gipalit na ka sa bili. Kunya, ang imong gihatag sa Ginoo nga, desisyon mo anang adlaw, namakak ka. Nanikas ka. Di ba? Nikuan ka, kanang namuhal ka. Pwede pa man na may tabo sa mga Christians good. Mo na magbantay ta. So good ka ron, magamping ta. Because we have the soul, individual soul liberty, but we are still accountable of every decision that we make in our life. So, sa may atong buhaton angay, Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse number 1. The Bible says, "Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Asa man ka na bondage before? You are under the bondage of sin. Mao na ang imong problema, and that is why sometimes sin can control sa atong kinabuhi, kay naubos ka na sa una, and when you start to give in to sin again, He can have power to control your heart and mind. Mao na nga, mag-careful ka, stand fast, kupti ang pulong sa Ginoo, kaysa dihang naa ang pulong sa Ginoo intact sa imong kasing-kasing mga igsoon, ang sala di gyud na siya kasud sa imong hunahuna kay mabarama na siya sa pulong sa Ginoo. Muwarning man dayon ang Holy Spirit, "Oops, remember what I said unto you." So manglusot na na mga bersikulo mo bara sa imong hunahuna mga igsoon, nagunahon na ka nga kanang kareklamuhon na ka sa imong kinabuhi, ang Holy Spirit mo ginan, unsa man ay akong gitudlo nimo bahin aning sitwasyon na. Pero wala may mahulbot ang Holy Spirit. Kaya wa man ka nag-stand fast. Ang imong stand fast, nagtudlo pa gani, nibarog na ka, nagpaspas og uli. Di ba? Nagtuon ka, nagbasa kag Bible ni, stand fast ka, kay wala nimo gitiwas. Dali-dalig barog. Pero ang pasabot nga stand fast diri, paglig-on. Barogi, unsa may gitudlo sa Ginoo, kanang imong liberty, gitagaan na ka sa Ginoo sa labutan sa pulong sa Dios mga kaigsunan. So imo nang kanang gamiton, study the scripture. Believe in the scripture. Obey the scripture. And do not be entangled again with the world. Do not be under the bondage again with the yoke of bondage. Ingon sa Bible. So bondage of sin, bondage of slavery. Mao gini akong gipaningkamutan aning simbahana nga wa na gyud untay mailawom sa slavery aning kalibutana. Be free for the Lord. Kay sayang kaayo ang imong freedom as a believer, but you have no freedom in your time to serve the Lord. Kada kung sayang ana. So kana imong freedom sa imong Christian life mga kaigsunan, matabunan na siya sa paggawa nimo freedom to serve the Lord kay wa kay time. Una makalimot ka na kay freedom to serve. So ang imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, magkawa nay gana ngano man, wa may application. Wa man kay kapasahan sa knowledge nimo. Kay wa man nimo siya na-aplikan. So nahimo siyang stock knowledge. Mo na walihan ka, mayon ka ibang kuana. Malain ka. Pero kung imo na-apply ang pulong sa Ginoo, napasa nimo ngadto sa sunod nga tao, nag-discipleship ka,
O di, na, pagkadungog nimo, amen, praise the Lord. Thank you, Lord, gigapit ko nimo. I did it, not my way, but your way. Di ba? So ni Hunong nakaskalibutan hon, kay I did it my way man na sila. Wala ka na entangled, you are free indeed. Daghang kay mga Kristohanon, gi-free na sa Ginoo, nibalik. O sinitabo sa mga Israelites, sa diyang pagkagawas na nila sa Egypt, mga kaigsunan, nakaagi na sila og tubig nga pait, nakaagi na sila og kanang wilderness. Pagkauman, diba, unsay na silang unahuna. Nganong mo balik man sila? Kay may pa sa Egypt makakaunta. Mana ni try kag hawa sa Egypt nimo. Pag human nimo hawa sa Egypt, wa nay kanon, wa nay sudan. Wilderness. Ang tubig pait. Kay wa nay mineral water. Tuwa na ka sa puso. So, unsa nay mahuna-huna nimo? Mamalik tag trabaho. Kay mga matay taani. Same story. You cannot believe in God. God set you free, be free indeed. Mga igsoon, sa akong kinabuhi, sa dihang pag-let go na ko sa Ginoo, wa nagyug ko nangitag laing trabaho. Nagkalisod ba ko tungod kay wa na ko nangitag laing trabaho? Mingon din mo nga, awa na kay naman may offering pastor. Ay isgutan na tong offering. Ang inyong offering o among offering, usahay magtupong, usahay labaw mi. Kanindot naman lang sa panalangin sa Ginoo. Meaning, ang nagbuhi na mo, dili ka mo. Ang nagbuhi na mo, ang Ginoo. Pero kay ba mo kung sa'y gusto gyud sa Ginoo, system sa Ginoo, para makaambit mo sa kanindot sa Ginoo, kamo, mao'y gamiton sa Ginoo. Mo na system. That God can use His people. That God's chosen people, mga pastor, mga kaigsunan, mag-enjoy sa ilang abot sa ilang mga pagdaro. Mo man na. Sa dihang mahitabo na siya sa simbahan, ang mga katawhan sa Ginoo mag-enjoy sa ilang harvest. Abundantly. Mo na nga, di na nimo masukod ang mga panalangin nga naangko nimo gikan sa Ginoo. Ngano man, natuman man ang iyang pulong diha sa imong kinabuhi. Pero hangtod nga ikaw, dili nimo ipatuman ang iyang pulong sa imong kinabuhi kay naa lagi kay kagawasan to choose, o mo na ang resulta sa imong gipili. Pero kung pilion nimo ang Ginoo, nindot ang resulta. You can receive inheritance, mga kaigsunan. Mao na nga sidang gi-free na kasi Ginoo ay nagbalik aning kalibutan. Be free indeed. All right? Number 3 and last. God's power to move. Sa atong individual soul liberty, wala tanituo, mga kaigsunan, ingon diri, it reflects belief in God's ability to work in every individual. So being a Baptist, wala tanituo, mga kaigsunan, nga usa lang, duha lang kataw ang tagaan sa Ginoo o kaalam para makasabot sa pulong sa Ginoo. We can hear a lot of denominations, religion, nga ang gitagaan na sa Ginoo o kaalam sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, katulang nagbarog sa atubangan. So kung mubasa mo sa Bible, kamo mabuang. O nakaabot pa mo, ana? Karon di naman na nila ma-prove, mga igsoon, kay daghan naman nga luwas, ugwa man nga buang. Ang ila na, pabasahon na sad nila. Pero ang makahubad ra, katong mga defender, katong mga ampari ra, ana ra ba? Maoray makahubad. So kinahanglan mo, kuan gyud mo, mutuog gyud mo kung sa ilang ipasabot ninyo kay maura gyud na ang makasabot gyud. Limtunganay sa pulong sa Ginoo. Wrong! Wrong na, mga kaigsunan. Because according to our distinctives, according to what the Bible says, mao ni atong gibarugan, God's power is able to let
each believer to understand His Word upon studying. So, dili pasabot nga ang pastora ang makasabot sa pulong sa Ginoo. Mabitaw, gi-challenge mo to have your personal devotion. Because you have the Holy Spirit in you that will help you understand what the Bible says. Maubitaw sa ato ang simbahan, gitrain na to ang mga men to preach. Usultihan ta mo mga kaigsunan. Those who have the Word of God, those who have a personal walk with the Lord, katulang ang excited mo preach. Amen. Ay personal walk ba? Dili lang kay itong nainatunan, kay kulbaan magyapon nag-abot diri. Nga naman, ang iyang giwali, wa man niya gi-practice. Ang iyang gi-practice, ang wali man. Ang wali ba? Wala giya gi-practice sa kinabuhi. Lahi man nga imo nang gi-practice sa imong kinabuhi. Barugana na nimo ba? Because when you teach, doon na reality. Di ba? Kaysa kanang imurang basahon dia ang imong mensahe, kay mao na imong gitun-an, gi-practice pa nimo wali. Nag-action pa ka dito, ato ka sa CR. Unya, imo pang praktiso na imong lakaw, kailangan ka ni dapita, muari na ko ni dapit nya, ana din ko. Pwede na. Okay na. Unya, sundo na ka na mo tuplok. Pagkaninduta. Napakay choreography. Dili na ingon na, oy. Ang pulong sa Ginoo, dili i-practice sa pagwali, kundi i-practice sa pagkinabuhi. Aron, sa dihang imo nang iwali, tinuod. Naunsa mo, oy. Nagtuo mo nga, praktiso na ang wali? Kakapoy na, sige, naku-practice, ani? Ambot na lang, akong anak tingali, mahadlok na magpastor, kay gikapuyan na. Luoy yan, daddy, oy. Sige lang, practice na sa naasa ka ng kananan. Wala, dili na ingon na. I-practice sa imong kinabuhi. Dili i-practice sa pagbatbat. Di ba? Romans chapter 6. We're almost done. Romans chapter 6. 15 to 18. O sa sa Bible. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? O sa Bible. God forbid. God forbid. Verse number 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Alright? So sabto na to ni mga kaigsunan, sa dihang wala pa kanaluwa, so normal, ang imong gisunod, kinsa man? Sala. Okay, mao man, adto maka dito nagsunod-sunod. Dito maka nahimong servant. So mo gisunod. Pero sa dihang naluwas na ka, dapat ang imong gi-obey ang righteousness na. Nga naman, gidawat naman nimo ang Ginoo. Pero ang problema, wa man ka ni-yield. Wa man nimo gitun-an, wa man nimo gidawat ang pulong sa Ginoo. Pero pasalamat ta, igsoon sa atong kinabuhi. Ingon sa verse number 17, but God be thanked that ye were the servants of sin. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Unsa man nga doctrine? The doctrine of salvation. So sa dihang gidawat nimo ang doktrina sa Ginoo sa salvation, nga si Jesus namatay, si Jesus nalubong, o si Jesus na banhaw after 3 days. Gituhuan na nimo nga doktrina, gidawat nimo si Kristo, nahimo na ka anak sa Ginoo. So dapat ikaw servant na ka sa righteousness. Ingon sa verse number 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Perting klaro ka. So pag naa pa manggani na diha sa imong kinabuhi nga, uy, asala ma akong gisunod. Tepa-tepa, di na ka-servant diha. So kay di na maka-servant diha, you have now the right to say no. Oy, pasalamat ta kita mga Kristohanon. Gipaambit na ta si Ginoo sa iyang pagkamatarong.
Ang ato na lang mga kaigsunan, gi-made free naman ta sa sala, be the servant of righteousness. Dapat dili na makitaan ang sala sa imong kinabuhi. So panalitan pag nanuktok na siya mga kaigsunan, kay bawo na kag di na maayo, ayaw na nagbuhata. I am now the servant of righteousness. I will say no to you. O, di ba? Mo na nakanindot na to. Mo na atong freedom. Mo na atong liberty. Amen? Nalipay mo? So, ayaw kahadlok anang sala. Pwede na nimo balibaran. Di na siya mangulit nimo. Pero ang problema, ikay mangulit sa sala. Ibang usapan yan. ikay nihimo gyud og way nga makasala ka. Oh. So, pirting balibad sa sala, di naku, kay servant of righteousness lagi ka, uy, di ra ba na mo ingon na ang sala? Ingnon na ba ka sa sala? Welcome back! Di ba? I-welcome din ka sa sala, uy, di gyud lisod ibalik sa kalibutan. Nakabantay mo? When you backslid, usa ka adlaw sa imong kinabuhi, di backslide ka, uy, welcome kay kas kalibutan. Uy, tagaan pagkag-crusades. Tagaan pagkag-ribbon. Diba? Uy, let's celebrate. Nibalik na ang prodigal son. Prodigal son kas kalibutan. Unya, sa dihang ni give in na ka sa sala, maunay lisod na kayo ibalik sa righteousness. Because you need to repent. So para di na mahitabo mga kaigsuonan, aton gyud ampingan ang atong pagka kanang servant sa Ginoo. Ampingan nato atong pagkaanak sa Ginoo. Ampingan ni nato atong liberty. Let me close in Hebrews chapter 2 verse number 1. In verse number 1, the Bible says, therefore, di man ta ganahan nga mabalik ta ngadto sa sala mga kaigsuonan, wherefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Take heed. Kay kung dili ka magmaampingon, dili ka maminaw og tarong, earnest heed yun. Ingon pa sa Ginoo mga kaigsuonan, lest at any time we should let them slip. O slide ra siya. So diri, gawas diri. Walay nahimong application sa imong kinabuhi. So sayang, naabusaran nimo ang imong liberty. So kay manubag man ta sa ato ang gibuhat, tanan natong gibuhat, ato mang gibuhat sa Ginoo, manubag ka at the end, magbasol ka. Kay ni slip ang instruction sa Ginoo. O nakabantay mo gisugo mo, unya pagkahuman wa ka naminaw og tarong, nilakaw na ka. Perting kapuya. You let them sleep ang instruction. Mao na kadaghan kay magasto. Gasto imong kusog, magasto imong resources, magasto imong emotion, kay sa puto na ka. Di ba? Mao nay kapait mga kaigsuonan. Unya kung sa diyang gisugo ka, wa ka naminaw niya, layo na kay imong naabtan. Di ba? Niya sa imong pagdali-dali, nakalimot pa jud ka sa cellphone. Pwede ni balik ka sa agi. No. Mao na, this is basic. Basic kayo ni. We ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Paminaw yung tarong. Sabtag yun. Yan is mensahe. Nakaywa na sabti. I-take note. Ask me. Diba? Di kay imo na nang gikuan na, sabot ani, bahala na ka diha. Saya nga sa imo panahon. Diba? Unya, eksamo na biya ka igawas ni mo portahan. Unya, wa ka hinumdom, kay wa ka kasabot. Di lang ka gawas. Wala, ay, gawas, di ka kasabot.
Di ba? Examon man ka. Pareha sa klase bitaw. Uy, kanang mag-discuss ang imong teacher. Nagay ka di masabtan. Sir, question. Di ba? Ang problema sa mga teacher, pag question nimo, uy, beyond may knowledge maning bata ang mangutanaw. Na yung mga teacher, masuko. Importante bita na mangutana ka, o kakasabot. Ay lang pangutana, samtang nagwali. Okay, gasamok-samok lang ka. Pero ilista nimo, things I did not understand. Imo isuwat. Mga verses nga wa ka kasabot, imo isuwat. Adto day ka opisina, pastor. Nakoy pangutana. Dito ka sa office mangutana. Di ba? Sa classroom, diha ka sa classroom. Pero sa simbahan, ayaw pangutana sa auditorium. Adto ka mangutana dito sa opisina. Okay? So nabatay na sabtan sa individual soul liberty? Nalipay ba mo natay kagawasan? Sukad pa ni sa una, sa wapatan na luwas, mga igsoon, ingon ana kanindot atong Ginoo. Pero hinumduman na to, sa atong mga gipili, do na atay freedom to choose, na agyutay accountability. Na atay personal accountability. Personal, mga igsoon. Dili ikaw may accountable sa laing tao, kundi ikaw may accountable sa imong kaugalingon. So, matag-usa na to, mag-careful ta unsay atong buhaton because everything that we do, gibuhat na to ni kinsa, we do it unto the Lord. Alright? So that is why we need to remember, God has the power to move in my life. Individually. Mauna kay individually man ta mag-atubang sa Ginoo para sa iyahang pagkuan na to, pag-judge na to. So individually, mag-study gyud ta taon. Ayaw jud sugot nga maghuwat ra ka hungitan. Dapat makamao sa kamungit sa imong kaugalingon. Kay kita bitaw nakasabot man ta nga ang bata tudluan gyud nato unsaon paggunit ang kutsara, unsaon paggunit ang tinidon para makaibaw na sila mukaon by themselves. O sa dihang nakamao na sila mukaon by themselves, unya labi nagway usik, uy pakpakan gyud nimo very good. Di ba? Kay gitudluan ko nimo sa paggunit ang kutsara gud. Mao sa na diri. Gitudluan mo unsaon pagtuon, gitudluan mo unsaon kanang pag-digest sa pulong sa Ginoo nga walay mausik mga kaigsunan, ingnon pug kadayon sa mga angel. Very good. O di ba? So panalangin dayon ka. Ang mga anak na to, pag walay usik, makadawat dayon og pahalipay. Kisa nato, ihag nato, tagaan nato og kanang bonus. Di ba? Pero gani, bisag sa sinugdanan pa lang, magkausik-usik mga kaigsunan, sige lang, ipadayon gyapon nimo, dili nimo, ayo ako na lang, usik-usik ka diya. Ako na hungit nimo. Didako na imong anak na 15 anyos na, nga. Okay na na? Sao na lang. Waray lami. Muna, kamo kung nanagko na mo, naamantay mga dagdungan, pero dapat kamao na kamuhungit. Uy, kakapoy lang, hungitan, patamutanan. Lisod kay ako mo disciple ninyo tanan, uy. Kasabutan eh? No, so, feed yourself. God's power to move na sa atong kinabuhi. He will teach us personally. Amen? Maunay, abot mo sa church, lipay ka na maminaw sa mensahe. So I hope that you learned something tonight. Unya, mo proceed na ta sa S. No? S na ta. Human na ta sa I. Ang kuwang na lang ani, STS. So, unsa man ni? Pabutan na to sunod Wednesday. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us regarding the Baptist distinctive. I pray, dear God, that you will bless us, Lord, to remember this, that we have an individual soul liberty, but we are going to be accountable
sa tanan namong mga gibuhat sa among kinabuhi. So please, help us to remember always, Lord, na ikaw, pwede dyo ka mulihok sa among kinabuhi sa dihang among tunan ang imong pulong, kinahanglan gyud mi nga mo tuon, kinahanglan gyud mi nga mo search, kinahanglan gyud mi na may personal walk with you because you are going to work individually sa among kinabuhi, Lord. So please, bless your people with that courage to study o courage to obey kung unsay may itudlo nimo sa matag usa so that they will also grow spiritually. Salamat kay Lord sa altar call. Please bless each and everyone to come to honor you, to praise you, dear God, for this liberty that you have given to us, O Lord. And please help us to pray that we are not going to abuse our liberty. Help us to use it to honor you, to glorify your name. This is for your glory, O God, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now the Lord is talking to you.